Bago natin ipagpatuloy ang sitwasyon sa San Agustin, ay atin munang alamin ang kasunod na hakbang ng gobyerno tungkol sa nabigong Special Task Force na siyang mag-aasikaso dapat sa sitwasyon ng Vinictican City. Bago nalipol ang buong puwersa ng Special Task Force na pinamumunuan ni na Colonel Bersamin at Defense Secretary Guzman, ay nagawa pa ng Defense Secretary na makatawag sa headquarters ng Marine Corps at nakausap nito si Director Asistio Regalado. Agad namang nagpadala ng extraction team ang direktor ng Marine Corps, pero imbis na truck ang ipadala, ay 2 Boeing 47 Chinook chopper ang agad pinalipad para sasakyan ng mga kasundaluhang ire-rescue at isang attack helicopter para magko-cover fire upang maialis sa lugar ang mga naipit roon. Pero noong makarating ang extraction team, ay wala na silang naabutang sundalo o agent na buhay. Lahat ay patay na o di kaya naging infected na rin. Susubukan sana nilang lumapit sa Vinictican City para tignan na rin ang kalagayan ng syudad. Pero agad silang nakarinig ng masakit sa tengang sirena na parang katunog ng warning sound kapag may tsunami na paparating. Nasundan pa iyon ng 5 magkakasunod na short-range defense missile. Mabuti na lang at mabilis na kapag maneuver ang nagmamaneho ng chopper ng Marine Corps at naglabas ng cover fire para iyon ang tatamaan ng mga short-range missile. Hindi na nila itinuloy ang kanilang tangka na paglibot sana sa syudad. Sa takot na baka hindi lang iyon ang naghihintay na missile sa kanila, wala namang order sa kanila na makipag-direct confrontation. Assess lang naman ng situation sana ang purpose nila. Noong dumating ang mga chopper na walang naiuwing survivor, ay agad tumawag si Director Regalado sa Malacanang upang ipaalam ang sitwasyon. Director Regalado, we will form a new special task force that will handle the mutagen virus situation. I want this issue to keep silent. Hindi ito dapat maipalabas ng media sa publiko para hindi magkaroon ng nationwide panic. Babagsak ang ating stock market at mag-aalisan ng mga investors kapag nalaman nilang anumang oras ay hindi malayong magkaroon tayo ng nationwide pandemic that can result to apocalypse. Yes, Mr. President. I will call for immediate meeting at papapuntahin ko kaagad dyan ang magiging kinatawan ng bagong task force. This time, we will not underestimate the danger waiting for us in Vinictican City. Noted, sir. Muling sagot pa ni Director Regalado at binabaan na siya ng tawag ng presidente. Samantala, sa bahagi naman ng Vinictican City, patuloy sa kanilang paggawa ng plano, sina Ginang Aida Metcalfe at Ma'am Rose Halandumon. Binabantayan nila ang routine ng mga infected sa ibaba, kung saan ang mga ito nagtitipon-tipon para iyon ang kanilang iiwasan kapag dumating na ang araw ng kanilang paglipat ng pagtataguan. Kailangan nilang magtungo sa gusali na may helipad dahil doon lang sila magkakaroon ng pagkakataon na mailigtas kung sakaling meron pang darating na rescue mission. Isang hapon, nagbukas ng sliding door si Ginang Aida na nakatapat sa labas. Nilagyan naman nila ng sinampay na kurtina ang railings na bakal para kahit papaano ay pwede silang makapunta sa terrace nang hindi sila makikita ng mga infected sa labas. Habang nagmimerienda ng chocolate na pasalubong niya dapat sa anak, ay may napansin siyang karton na 1 metro siguro ang lapad. Naroon iyon sa kabilang gusali, nakasampay rin sa terrace. May nakasulat doon pero hindi niya masyadong mabasa. Maliban sa pagiging makulimlim ng panahon, malabo rin ang kanyang mata, lalo na kung ganoon na kalayo. Sis,
nababasa mo ba yung nakasulat sa karton? Wika pa ni Ginang Aida sa kasama niyang si Doktora Rose Salandumon. Hindi sis pero saglit lang. May binocular ako rito, kukunin ko. Wika pa ng isang ginang at iniabot naman ang binocular kay Ginang Aida noong makuha ito. Dahan-dahang hinawi ng ginang ang kurtina nila roon at sinilip sa binocular ang nakasulat sa karton. Bumaha ang emosyon ni Ginang Aida at tumulo ang kanyang luha noong mabasa ang nakasulat. Mudrakels, ako ito. Buhay pa ako. Hindi lang ako makaalis dahil sa dami ng zombading sa labas. Don't worry about me. May tubig rito at may biskwit akong nakita sa isang unit. Pero iyon nga lang, parang binabayaran ng overtime pay ang mga zombading sa kabilang bahagi ng pinto. Hindi sila umaalis. Parang inaabangan nila ang beauty ko na lumabas at matikman. Love you, Mudrakels. Sana alive ka pa dyan. Love, Vencer. Natatawa habang naiiyak si Ginang Aida sa kanyang nabasa. Walang tigil ang baha ng kanyang luha. Hindi siya makapaniwala na buhay pa ang kanyang si Gabriela Silang ay anak pala na si Vencer. Ay, salamat Ginoo at buhay pa ang anak ko. Mahinahong bulong niya pa. Sumilip naman mula sa kabilang bahagi ng sliding door si Doktora Rose. Sis, bakit ka umiiyak habang tumatawa? Nawawala ka na sa sarili? Huwag ka munang bumitaw sa iyong katinuan sis Kapit lang, makakaalis pa tayo rito. Wika pa nito na nag-aalala. Sabi naman ni Ginang Aida, Naku sis, hindi ganun. Kaya ako naiiyak dahil ang anak ko ang nagsulat doon sa karton na nakasabit sa terrace, sa kabilang gusali. Parang sira nga Alam niyang malabo ang mata ko. Tapos nagsulat pa ng ganoon karami sa 1 metrong lapad na kahon lang. Kung wala itong binocular mo, baka ni isang letra ay wala talaga akong nabasa roon. Talaga? Good news yan di magsulat rin tayo, tapos isabit natin dyan sa terrace para alam niyang okay lang din ang kalagayan mo. Oo, tama sis. Sige, gagawin natin yan. Wika pa ni Ginang Aida at dahan-dahang gumapang papasok ng unit. Hindi naman kasi sila pwedeng tumayo dahil maaari silang makita ng mga infected mula sa labas. Habang naggugupit sila ng karton na nasa 1 metro rin ang lapad, ay biglang may kumakatok ng malakas sa kanilang pintuan. Buksan niyo ako! Buksan niyo ako! Parang awa niyo na! Hindi ako infected! Napasok ng infected ang unit ko! Kaya ako lumabas! Sige na! Parang awa niyo na! Bilisan niyo! Nariyan na sila! Nagkatitigan pa ang dalawa bago nagsalita si Ginang Aida. Ano sis? Papapasukin ba natin? Hindi ko alam. Sagot naman ni Doktora Rose. Ikaw ang magdesisyon kasi unit mo ito. Sampig lang din ako rito Hindi papasukin natin. Kawawa naman. Kaunti na lang ang natitirang buhay rito. Mababawasan pa ng isa kung hindi natin yan papapasukin. Sige. Pagsang-ayon naman ni Ginang Aida, pinagtulungan na nga nilang alisin ang nakaharang na sofa sa pintuan. Noong magkaroon lang ng kaunting awang, ay agad pumasok ang lalaking kumakatok sa pintuan. Dugyot na dugyot ang itsura nito. Mabaho, pawis na pawis at gulong-gulo ang buhok. Tila nakaramdam ng pagsisisi ang dalawang ginang na pinapasok pa nila iyon. Noong makapasok ang lalaki ay agad nilang ibinalik ang sofa sa pagkakasara. Halos kakasara pa lang nila ng pintuan ay agad na rin nagkalampagan ng mga infected na nakasunod doon sa lalaki. Tubig iho, gusto mo? Wika pa ni Ginang Aida. Napalingon ang lalaki sa lamesa. Agad na iyo lumapit doon at tinanggal ang takip ng pitsil. Saka tinungga ang lamang tubig. Walang paalam din noon na binuksan ang kaldero sa harapan. Kumuha ng sandok at agad gumawa ng malalaking subo ng lugaw na niluto ng dalawa.
Lumapit naman si Doktora Rose at nag-abot ng dilata. Oh, dilata iho, iparis mo dyan para may ulam ka. Tinanggap iyon ng lalaki na hindi malang nagawang magpasalamat. Tila isang gutom na hayop iyon na sinungkit kagad ng kutsara ang laman. Meatloaf kasi ang laman noong dilata. Matapos makakain ay nakahinga ng maluwag ang lalaki. Sabi ni Ginang Aida, "Iho, anong pangalan mo?" "Ako si Louie Roja, taga Quezon Province ako. Nag-deliver lang kami ng kasama ko rito, tapos bigla nang nagkagulo. Tumakbo ako sa isang unit, pero walang pagkain roon, wala rin tubig. Nakulong ako sa isang silid. Noong makita kong 3 na lang ang infected na nasa loob ng unit, ay nakipagsapalaran na ako lumaban para makalabas. Mabuti at walang infected sa hallway noong lumabas ako, kaya nakarating ako rito. Kayo, sino kayo? Unit nyo ba ito? May pagkain ba kayong imbak rito?" Sunod-sunod na tanong ng lalaki. Hindi agad sumagot ang dalawang ginang. Medyo duda sila sa katauhan ng lalaki dahil dilat na dilat ang mga mata noon na animoy matagal lang gumagamit ng bawal na pulbos. Kakaiba rin ang asal na parang aligaga o iyong magugulatin. "Sumagot kayo! May imbak ba kayong pagkain rito?" Bulyaw nito na ikinagulat ng dalawa. Oo, meron." Natatarantang sagot naman ni Doktora Rose. "Pera, armas, baril." Nakamulagat na mata na wika pa ng lalaki. Wala. Pagkain lang meron kami." Tarantang sagot uli ni Doktora Rose. "Ano ba? Bakit walang pera at armas? Ano bang nangyayari sa inyo?" Tila baliw na pagkakasabi ng lalaki habang sumasambunot sa sariling buhok. Nagtitinginan na ang dalawang ginang. Malaki na ang hinala nila. Nawala sa katinuan ang lalaking kanilang pinapasok. Agad ring napansin ni Ginang Aida na may kalmot ang lalaki sa may siko. Gamit ang mata at nguso ay itinuro ni Ginang Aida kay Doktora Rose ang siko ng lalaki na may kaunting dugo na tila nagtatanong kung magiging infected na rin ba iyon. Nagsalita si Ginang Aida. "Iho, may sugat ka sa likuran ng iyong braso. Halika, gamutin natin." "Ha? May sugat ako? Ano ba yan? Bakit ako may sugat? Ano, magiging infected na rin ba ako? Magiging zombie ako?" Hindi naman siguro iho. Kasi maliit lang naman yan." Pag-aalupa ng ginang para lang kumalma ang lalaki. Yumuyuko kasi iyon habang sinusuntok ang sariling ulo. "Iho, kumalma ka lang. Huwag mong gawin iyan." Wika uli ni Ginang Aida nang biglang may binunot ang lalaki sa kanyang tagiliran. Isang 38 caliber na baril. Palipat-lipat iyon ang tutok sa dalawang ginang. "Sabihin nyo, magiging zombie ako o hindi?" Baka hindi. Depende kung saan galing yung sugat mo. Baka naman sumabit lang yan sa kung saan noong tumakbo ka." Paliwanag ni Doktora Rose. "Hindi, nagsisinungaling ka. Kaya bago ako maging zombie, ay papatayin ko na lang kayo pareho." Wika pa ng lalaki habang kay Doktora Rose nakatutok ang baril. Noong muling yumuko ang lalaki at sinabunutan ang ulo, ay mabilis na iyong tinalon ni Ginang Aida at pilit inaagaw ang baril. Nagpambuno sila ng lalaki. Gamit ang kaliwang kamay ay sinapak siya ng lalaki. Pumaling ang ulo ng ginang pero hindi niya pa rin binibitawan ang baril. Noong makabawi ng hilo ay tinulak niya ang lalaki sa may kusina. Hindi naman kalakihan ang katawan ng lalaking iyon, kaya kahit papaano ay kakayanin iyon ng ginang kung makakabuelo lang siya. Tinuhod niya iyon sa pagitan ng hita, pero iniharang ng lalaki ang binti nito kaya hindi nasa pool ang target. Gumanti naman ang lalaki ng pagtulak sa ginang. Naidiin niya naman ito sa kabilang dingding habang idinidiin ng lalaki ang mukha ng ginang sa dingding.
Napalingon si Ginang Aida kay Doktora Rose. Umiiyak iyon at nanginginig sa takot. Hinila ng lalaki ang ginang at itinumba sa sahig. Hindi makabuelo sa pakikipagbuno si Ginang Aida dahil hindi niya pwedeng bitawan ang kamay ng lalaki na may hawak na baril. Sa oras na mabitawan niya iyon ay tapos sila pareho ni Doktora Rose. Nakumbabawan na ng lalaki ang ginang at nadaig na rin ang lakas. Naitutok na nito ang baril patungo sa ginang. Pumikit na si Ginang Aida habang pilit na inililihis ang baril sa kanyang mukha. Nagawa niya naman iyong mailihis kaunti, pero nagawa namang makalabit ng lalaki ang gatilyo, kaya pumutok ang baril. Nabitawan ni Ginang Aida ang kamay ng lalaki na may hawak na baril at itinutok na ng lalaki ang baril sa mukha ng ginang. Pero isang putok ng baril mula sa likuran ang umalingaw-ngaw. Biglang nanlambot ang lalaki at napasubsob kay Ginang Aida. Doon palang nakita ng ginang si Doktora Rose na nanginginig pa rin ang kamay habang may hawak na baril. Siya pala ang bumaril sa lalaking nasisiraan ng bait. Itinulak iyon ni Ginang Aida para maialis sa pagkakakumbabaw sa kanya. "Sis, tulungan mo ako! May tama ako ng bala!" Wika ni Ginang Aida. Doon palang natauhan si Doktora Rose. Inilapag sa lamesa ang baril at dali-daling lumapit. "Sis, mamamatay na ba ako?" Tanong ni Ginang Aida. Sumagot naman si Doktora Rose. "Sis, wala pa akong nakitang taong namatay dahil nadapisan lang sa balikat. Sa laman lang tumama at nakalabas pa ang bala. Kaya kung mamamatay ka, edi ikaw ang unang mamamatay dahil lang sa daplis." Wika pa noon ng nakangiti. Hinila niya ang ginang at pinaupo sa sofa. Saka siya kumuha ng plangganang may tubig para doon hugasan ang sugat. Kumuha na rin ang gamit panahi para tahiin ang napunit na balat na tinagusan ng bala. Pero hindi pa nila nasisimulan ang pagtatahi ay nagkakagulo na ang mga infected sa kanilang pintuan dahil natawag sa tunog ng baril. "Aida, anong gagawin natin? Hindi ka nga mamamatay sa tama ng bala. Makakain naman tayo pareho ng mga infected." Wika pa ni Doktora Rose. Sabi naman ni Ginang Aida, "Sis, di ba may flares naman sa maleta ng anak mo? Kumuha ka ng isa, tapos humiga ka sa terrace, saka bubaliin ang dulo at ibato sa malayo para hindi makita ng mga infected kung saan nagmula ang bumato ng flares. Sa ganoong paraan ay madadivert ang atensyon nila sa flares." "Okay, sige," sagot pa ni Doktora Rose at agad nang kumuha ng isang flare sa kwarto. Saka gumapang papalabas ng terrace at inihagis iyon sa malayo. Naging epektibo naman ang hakbang na iyon dahil nakuha ang atensyon ng mga infected. Maging ang mga kumakalampag sa pintuan ay nagsibaba rin upang sugurin ang ingay na naririnig sa labas. Bumalik sa loob ng unit si Doktora Rose at sinimulan ang pagtatahi sa sugat ni Ginang Aida. "Sis, sa tingin ko, hindi panahon ngayon para maging mabait tayo. Muntik na maging mitya ng buhay natin pareho ang pagpapatuloy natin sa lalaking yan. Ano na nga pala ang gagawin natin sa katawan niya?" Tanong ni Doktora Rose. "Mabuti at naitanong mo. Talian mo muna ang dalawang kamay niya sa likuran. Baka bigla yang mag-transform sa pagiging zombie. Mas mahihirapan tayo. Ihulog natin yan mamaya sa ibaba kapag tuluyan ang dumilim ang paligid. Papadilim na rin naman." "Okay, sige." Pagsang-ayon naman ang huli at tinamang dalawin ang sitwasyon sa Malacanang. "Hello, General Verlin Romanillos." "Yes, Mr. President." "Kailangan ko ng malakas na puwersa na mag-handle ng krisis sa Vinictican City. Ikaw ang mamumuno, pero isama mo sina General Marvin Salinasal, General Christian Latoza, at si General Rodlante Fatalia. Dalhin nyo ang lahat ng tauhan na hawak nyo. Magpunta kayo sa headquarters ng Marine Corps sa Santa Barbara para sa briefing. From there
ay saka nyo planuhin ang gagawing paglusob sa Benigtican City. I want you to capture the whole city council na pinamumunuan ni Damian Luzarte. I want them captured alive para ma-explain nila ang kanilang ginawa at paano nagkaroon ng outbreak sa kanilang syudad. I want you to report in Marine Corps Headquarters in 48 hours. Yes, sir. Sagot pa ni General Romanillos saka ibinaba ng presidente ang telepono. Noong maibaba na ang telepono ay agad niyang tinawagan ang tatlong mga general na sinabi ng presidente na isama sa ikalawang task force na ipapadala sa Benigtican City. Hello, General Marvin Salinasal. Isa ka sa itinalaga ng presidente para sa bagong task force na mag-aasikaso sa Benigtican City. Magdala ka ng maraming tauhan at mga armas. Magkita na lang tayo sa headquarters ng Marine Corps sa Santa Barbara. Wow! It's an honor, General Romanillos. Hindi ko akalaing kasama ako sa personal pick ng presidente. Abay, oo naman. Magaling ka mag-handle ng mga tao at marami ka ng kasong hinawakan na nagtagumpay in minimal casualties. Kaya malaking bagay ang talino mo sa laban sa pag-infiltrate sa Benigtican City. In 48 hours ay kailangan naroon na tayo lahat sa Santa Barbara. Tatawagan ko rin sina General Christian Latoza at General Rodlante Fatalia. Okay, General Romanillos, copy that. See you in Santa Barbara. Pagkababa ng tawag ay sina General Latosa at General Fatalia naman ang tinawagan ni General Romanillos. Ganun lang din ang mensahe na kanyang ipinaabot sa dalawa, kagaya ng sinabi niya sa nauna. Habang naghahanda pa ang ikalawang Special Task Force ng pamahalaan, ay atin munang balikan ang sitwasyon nila Lino sa Santa Monica. Mahal, ano raw ang nangyari kina Rafael? Tanong ni Rosalia. Hindi raw maganda. Dahil may isang Indonesian druid daw ang nagpapakitang gilas ng itim na kapangyarihan doon sa San Agustin. Nilabanan nila Mang Magno at Rigor. Parehong antingero ang magninong na iyon. Pero nilampaso lang sila ng iisang druid. Malakas raw talaga eh. Papatakas na sila ngayon. Kailangan nilang iuwi ng bahay ang magninong dahil parehong walang malay at matindi ang pinsala. Anong balak mo? Tutal, hindi pa naman tayo nadidiskubre ng mga kalaban rito. Kaya sasaglit muna kami raw ni Tingting. Makakapaghintay pa naman ang mga kalaban rito. Pero doon, delikado na sila. Dito ka lang sa loob. Papapasukin ko na rin muna sina Kulas at Mancio. Delikado kung malalantad ang location nyo habang wala kami. Umakyat si Lino sa rooftop upang kausapin ang mga kasama. Sinitsitan niya ang mga iyon ng mahina dahil pare-parehong may tinitignan sa unahan. Noong magsilingon ay sinenyasan niya na bumaba sa third floor. Noong naroon na silang lahat sa loob ay doon pa lang nagsalita si Lino. Kulas at Mancio, iiwanan ko muna kayo rito. May emergency lang sa San Agustin. Nanganganib ang mga kasangga natin roon. Isang druid raw na taga-ibang bansa ang kalaban. Kaya, iyong nakilala ni Rafael na magninong na malalakas na antingero, parehong walang malay ngayon at matindi ang pinsala. Kailangan lang naming tulungan. Kailangan ko rin si Tingting roon. Siya ang may kakayahan sa mabilisang panggagamot dahil sa hawak niyang mutya ng bulaklak. Huwag na muna kayong tumambay sa itaas. Delikado kapag namataan kayo ng mga kalaban. Baka may aswang rin silang kasama na lumilipad sa ere habang gumagamit ng tagabulag. E di mahuhuli kayo noon. Sisikapin namin makabalik agad bago mag-umaga. Depende kung gaano katagal ang magiging laban roon. Ligtas naman itong kinaroroonan nyo, basta't huwag lang madidiskubre ng kalaban na narito kayo. Hindi kayo basta-basta matutuntun dahil nasa taas naman kayo at nakadistansya rin kaunti. Okay, sige Lino. Pero paano kayo pupunta ng San Agustin? Siguradong mamamataan ng kalaban ang pag-alis ng sasakyan nyo. Tanong pa ni Kulas. Hindi kami gagamit ng sasakyan. Susubukan kong tawagin si Clea at magpapahatid na lang kami sa kanya roon. Mabuti pala kung ganun. Mag-iingat kayo roon. Malakas pala na kalaban na naghihintay. Oo, Kulas. Maraming salamat. Sagot pa ni Lino at tinapik na si Tingting para muling umakyat sa rooftop. Pagkarating roon
ay bumulong si Lino sa hangin. Clea, baka pwede mo kaming puntahan rito. Magpapahatid kami sa San Agustin. Narito kami ngayon sa Santa Monica, sa itaas ng 3 palapag na gusali. Ilang saglit pa ay lumitaw si Clea. Lino, anong meron? Shh! Dahan-dahan lang ang boses mo ah. Maraming kalaban sa ibaba at mga zombies. Pero uunahin na muna namin na tulungan si Rafael sa San Agustin. Hala, ang layo noon. Hindi ko kayo kaya mabitbit ng ganoon kalayo. Ganito na lang, dadalhin ko kayo sa bahaging iyon. May mga puno na roon. Tapos doon ako gagawa ng portal. Saan ba sa San Agustin? Sa bahay na tinutuluyan namin doon. Okay sige, lapit kayo rito. Wika pa ni Clea. Hinawakan niya sina Lino at Tingting pareho sa balikat at bigla silang napunta sa di kalayuan kung saan masukal at marami ang malalaking puno. Doon na gumawa ng portal si Clea papatagos ng San Agustin. Agad namang napasilip sa labas ng bintana si Micaela noong makarinig ng mga boses ng lalaki sa bahaging likuran. Hindi pa siya sigurado kung sino ang mga taong naroon, kaya dahan-dahan siyang lumabas ng kusina dala ang baril. Halos mapatalon naman sina Lino at Tingting noong bigla ang lumabas ng pinto si Micaela habang nakatutok ang baril. Micaela, kami ito! Wika pa ni Lino. Uy, Lino, kayo pala! Paano kayo napunta riyan? Sabi naman ni Lino. Sure ka? Kailangan mo pang itanong yan? Ay, oo nga pala, pasensya na. Medyo isdaw ako ngayon dahil natataranta ako sa mga nangyayari. Si Rafael, nasa loob, tara. Wika pa ni Micaela. Sabi naman ni Lino kay Clea. Clea, salamat. Sige, umuwi ka na muna sa San Sebastian. Tatawagin na lang kita kapag kailangan na namin ng portal pa uwi. Ha? Ayaw niyo bang tulungan ko kayo rito? Tanong ni Clea. Hindi na, delikado ka rito. Isang malakas na babaylan ang kalaban dito. Sabi naman ni Tingting. Clea, pahingi na lang pala ako ng bulaklak ng Nashka. Baka magagamit ko yun rito. Kahit 2 piraso lang. Agad naman siyang inabutan ni Clea. Tapos muli na pumasok sa portal at nawala. Pumasok na nga ng bahay sina Lino at Tingting. Oh, Lino, mabuti at nakarating kayo agad. Ito si Mang Magno. Ito naman si Rigor. Wika pa ni Rafael, sabay turo sa dalawa na walang malay. Ting, banatan mo na. Wika naman ni Lino. Agad hinawakan ni Tingting ang pulsuhan ng dalawa. Hala, grabe Kuya Lino, ang hina ng pulso nila. Parang 40% na lang ng life force nila ang natitira. Sabi naman ni Rafael. Anong dahilan ng pagkakaganyan nila, Ting? Kapag tinamaan ng tigalpo, ganito ang resulta. Kung ang normal na tao ang tinamaan ng mataas na antas ng tigalpo, siguradong sasabog at magiging giniling o di kaya magiging abo na. Dahil sa may proteksyon din naman ang katawan ng dalawang ito, kaya hindi sila papanaw agad. Pero kung aabot sa 5 beses silang matatamaan ng solidong malalakas na tigalpo, ay ikamamatay rin nila iyon. Hindi naman kakayanin ng aura nila na protektahan sila ng maraming beses. Kuya Lino, pahingi muna ng enerhiya para mapalakas muna natin ang life force nila bago ko sila gamutin sa pinsala. Okay, sige Ting. Sagot pa ni Lino, sabay hawak sa balikat ni Tingting. Lumiwanag ang kamay ni Lino na nakapatong sa balikat, maging ang 2 kamay ni Tingting na nakapatong sa parehong kaliwang bahagi ng dibdib nila Mang Magno at Rigor ay nagliwanag rin. Kitang-kita ang mabilis na pagbalik ng kulay ng Magninong. Magmula sa pagiging sobrang putla ay naging normal na uli ang kulay nila. Inilabas ni Tingting ang 2 bulaklak ng Nashka at ipinatong sa noo ng 2. Tinakpan ang kanyang palad at pumikit. Muli yung nagliwanag. At noong ialis ay halos magkapanabayang napaubo ang Magninong. Lumapit naman agad si Micaela na may dalang baso na may tubig. Rigor, Mang Magno! Tawag pa nito. Napamulat naman ang mata ang 2. Anong nangyari? Tanong ni Mang Magno. Napuruhan kayo ni Rigor.
Masyadong malakas ang druid na iyon. Mabuti at naitakas namin kayo. Bumangon na rin si Rigor, tapos nanlaki ang mga mata na nakatingin kay Lino. Hala sir, ano nangyayari sa inyo? Para kang nag-aapoy ng kulay asul. Napatingin rin si Mang Magno. Sabi naman ni Lino, ganun ba? Pasensya na, hindi ko pa naisasara ang poder ko. Ibinukas ko kasi noong gamutin kayo ni Tingting para mapunan ang nawala niyong life force. Ako nga pala si Lino. Ito naman ang kaibigan ko at partner sa lahat ng laban, si Tingting. Ha? Ikaw si Lino? Akala ko matanda ka na. Mukhang mas matanda pa sa'yo si Rafael Wika pa ni Mang Magno. Opo. Mas bata po talaga ako kay Rafael. Ako si Magno. Ito naman ang inaanak kong si Rigor. Siguro, naikwento na ni Rafael sa inyo ang kasaysayan namin. Ikinagagalak namin kayong makilala. Kami din po. Sagot naman ni Lino. Muling nagsalita si Mang Magno. Lino, anong plano mo sa druid na iyon? Masyado siyang malakas dahil sa walang hinto niya pag-aalay ng dugo sa sacrificial bowl. Ginawa na namin ni Rigor ang ataking Tigalpo. Pero nakakagawa siya ng malakas na depensa. Kung makabato rin siya ng Tigalpo ay sobrang lakas. Nakakaubos ng lakas pang depensa. Tapos iyong sinakop ng kanyang usok ay mas lumalawak pa habang tumatagal. Hindi naman namin magawang pahintuin ang pag-usok ng kanyang sacrificial bowl dahil nasa bandang gitna iyon ng plaza. Hindi namin malapitan. Maging sa mano-manong laban ay solido rin siya kung lumaban. Meron siyang telekinesis. Napapalutang niya ang mga bagay sa paligid at iyon ang kanyang nagiging armas. Saglit na nag-isip si Lino. Nagbukas naman ang telebisyon si Micaela. Naka-live video coverage ang isang istasyon na nakatutok ang kamera sa lokasyon ng druid. Lumalawak pa lalo ang sakop ng usok at malapit nang marating ang bahaging ospital. Kaya natataranta na ang mga kawani ng nasabing ospital para ilabas ang mga pasyente sa loob. Nagsalita naman si Rafael. Lino, kailangan na nating kumilos. Children's Hospital ang ospital na iyan. Kaya mas marami ang mga bata kaysa sa adult na pasyente. Hindi sumagot si Lino at malalim pa rin ang iniisip. Ilang saglit pa ay tumayo si Lino. Sige, dito lang kayo. Lumabas si Lino at bumulong sa hangin. Ilang saglit pa ay muling nagbukas ang portal at iniluwa si Clea. Clea, makikisuyo ako sa iyo ulit. Sunduin mo si Kulas. Kailangan ko siya rito. Ang kalaban rito ay maraming pangdepensa at kakayahan. Hindi ito pwedeng idaan sa palakasan lang. Kailangan rito ang tamang hakbang para mapigilan siyang ubusing lusawin lahat ng taong narito. Sabihin mo kay Kulas na siya lang. Iwanan niya na roon sina Mancio at Rosalia. Dito ko na ipapaliwanag sa kanya ang sitwasyon. Okay, sige Lino. Sagot ni Clea at muli nang bumalik sa portal. Wala pang 5 minuto ay iniluwa na noon si Kulas. Hindi na nagpakita pa si Clea. Kusa na lang sumara ang portal. Rafael, tara na. Nandito na si Kulas. Ihatid mo kami roon. Yung iba, maiwan lang rito. Nagsalita naman si Mang Magno. Lino, baka kailanganin mo kami roon. Sasama kami. Hindi na po, Mang Magno. Magpalakas muna kayo. Marami pang laban ang naka-line up para sa inyo. Lalo at hindi kami makakabalik basta-basta rito. Marami pa kaming hinaharap na kalaban sa ibang mga bayan. Ibalato nyo na muna sa amin ito. Siya nga pala, ito si Kulas, isa ring babaylan. Gumagamit siya ng iba't ibang elemento ng kalikasan. Kaya siya ang isasama ko ngayon. Maaaring malakas na ang druid na iyon. Pero tignan natin kung may magagawa siya kung kalikasan mismo ang haharap sa kanya. Sige Lino, kayo ang bahala. Mukhang tama ka nga. Sagot pa ni Mang Magno dahil maging siya ay walang maisip na paraan para matalo ang druid na nasa plaza. Ginawa na nila lahat ng pakikipaglaban na alam nila, gaya ng labanan ng kapangyarihan at depensa. Pero mas malakas sa kanila ang druid. Maging sa mano-manong laban ay hindi rin sila nagtagumpay. Kaya ipapaubaya na lang muna nila ito kay Lino.
Hindi niya man ito kilala ng personal, pero kitang-kita naman sa aurang lumalabas sa katawan nito na nagtataglay ito ng mataas na antas ng kapangyarihan at lakas. Sumakay na nga sa sasakyan ni Rafael, sina Lino at Kulas. Naikwento na rin ni Lino kay Kulas ang sitwasyon. Inihinto ni Rafael ang kotse, 2 kanto ang layo mula sa plaza. Pero sa kabilang bahagi naman, sa bahaging ospital naman sila sa pagkakataong ito. Paano Lino? Hanggang dito na lang ako. Pero huwag kayo mag-alala, doon ako pupwesto sa itaas. Para alam ko kung kailangan ko na rin kayong ilayo rito kapag hindi nyo kinaya. Sige Rafael, salamat. Sagot pa ni Lino at naglakad na sila papalayo ni Kulas. Nagsalita si Lino. Kulas, ang totoo niyan, ikaw talaga ang ibabala ko sa laban na ito. Kasi mukhang malabo naman iyon makipaglaban sa akin na malapitan. Oo Lino, walang problema. Pero sabihin mo sa akin kung paano ko ito haharapin. Hindi sapat ang kapangyarihan para manalo sa laban. Kailangan may tamang estratehiya rin, kagaya ng palagi mong ginagawa. Oo sige Kulas, ako ang bahala sa estratehiya. Tandaan mo, ang iiwasan natin ay ang usok sa lupa at ang lumilipad na bagay na ibabato niya sa atin. Ilang saglit pa ay nakita na nila ang druid na si Simon na nasa gitna ng plaza. Medyo malayo iyon sa kanilang kinatatayuan. Nagsalita sa katamtamang lakas ng boses si Lino. Alam mo, masyadong malayo sa Indonesia ang San Agustin para maging bahagi pa ng teritoryo mo. Dapat doon ka na lang nanatili kung taga saan ka. Ligtas pa ang buhay mo roon. Tila nabuhayan naman ang dugo si Simon at agad tumayo. Teka! Ikaw ba yung babaylang Lino na sinasabi ni boss na kailangan naming mapas lang? O mahuli ng buhay at dalhin sa kanya? Ikinagagalak kitang makilala. Ako nga pala si Simon, isang druid ng Indonesia. Gusto kong tandaan mo ang pangalan ko para alam mo kung sino ang tumalo sa iyo. Sabi naman ni Lino. Okay, sabi mo eh. Ito naman si Kulas, ang tatalo sa iyo. Mukhang malabo ka naman lumapit sa amin at makipaglaban ng mano-mano. Kaya nagdala ako ng pang long distance ang kakayahan. Gusto ko yan! Kasi kapag 1-on-1 lang, boring yun. Ano, buhay pa ba yung 2 pinadala mo kanina rito? Sayang at naitakas sila, kaya hindi ko sila nagawang mapas lang. Pero sisiguraduhin kong walang makakatakas sa inyong 2 kung sakaling matalo ko kayo. Wika pa ni Simon. Lumapit si Simon sa panghuling pulis na nakapatong sa lamesa. 3 kasi iyon. Nasaid na ang dugo ng kapitan. Iyong pangalawa naman ay malapit na ring matuyuan. Kaya iyong pangatlo na ang kanyang hiniwaan sa liig ng mas malaki. Para mas malakas ang tagas ng dugo, kakailanganin niya ang mas malakas na kapangyarihan. Lalo at ang babaylang si Lino na ang kanyang makakaharap. Nagulat sila ni Lino sa nakita. Hindi nila alam na ganoon ang gagawin ni Simon. Muling lumakas ang pag-usok ng sacrificial bowl. Pero hindi naman lumawak ang coverage ng affected area. Iyon nga lang, naging itim ang usok na inilalabas noon. Lino, ano gagawin natin? Mahihirapan tayong labanan siya kung ganyan ang usok sa loob ng kanyang teritoryo. Masyadong maitim. Kaya natin yan, Kulas. Relax ka lang. Sagot naman ni Lino. Nag-uusap pa ang 2 nang biglang may tigal po na ibinato patungo sa kanila. Mabilis nakakumpas ng kamay si Lino at nagkaroon ng bilog na barrier sa ibabaw nila. Napasangga naman si Kulas ng kanyang 2 braso sa pag-aakalang aabot iyon sa kanya. Pero unti-unti niya ring iminulat ang kanyang mga mata noong walang maramdamang sakit na tumama. Grabe, ang bilis mo Lino makagawa ng barrier. Kulas, 2 ipo-ipo, ilagay mo sa bandang likuran niya para mahigop ang itim na usok. Medyo lakihan mo ah. Agad namang kumumpas si Kulas sa ere. Umikot ang hangin at nagkaroon ng 2 malalaking ipo-ipo
na unti-unting humihigop sa itim na uso. Nakita na lang nila na may malalaking paso ang nasa ere na pababagsak na sa kanilang kinaroroonan. Muling nagtaas ng kamay si Lino, isang kamay lang iyon, at muling nagkaroon ng barrier. Doon bumagsak ang malalaking sementong paso. Nakapatong iyon sa ibabaw. Kulas, maglabas ka uli ng isa pang ipo-ipo. Buhatin mo iyong paso na nasa ibabaw natin at ibalik sa kanya. Sige, Lino. Makikitang butil-butil ang pawis ni Kulas dahil sa magkakasabay na malalaking ipo-ipo ang kanyang kinokontrol. Pagkabato ni Kulas sa paso papabalik sa druid, nagulat siya noong makita si Lino na pumasok sa ipo-ipo na bumuhat sa mga paso. Kasamang umiikot roon si Lino, kaya agad rin iyong nilusaw ni Kulas, baka mapinsala pa si Lino sa loob. Nakita ni Kulas na nasa ere na at nakadipa ang druid na si Simon. Nagme-meditate pa iyon. Nang isang malakas na suntok ng kamao na may 200% ng kyanite ang nakapaloob, ang tumama sa panga ni Simon. Tila naalog ang utak ni Simon sa lakas ng suntok at gulat na gulat kung saan nanggaling ang suntok na iyon. Gayong nasa mahigit 5 metro ang pagkakaangat niya sa ere. Pasubsob siyang nahulog sa simentadong sahig ng plaza, una ang mukha. Noong bahagya siyang magmulat ng mata, ay nakita niyang lumanding si Lino sa may unahan. Ano, kaya pa? Tara, boxing muna tayo. Wala na ang lason mo sa paligid. Nakangiting wika pa ni Lino. Napalingon si Simon sa affected area na ginawa niya. Wala na iyon. Malinaw na nga at wala ng usok. Pero noong lingunin niya ang sacrificial bowl, ay malakas pa rin ang usok. Iyon nga lang, lahat ng usok ay napupunta sa 2 malalaking ipo-ipo na nabuo sa may likuran. Tumayo si Simon at lumapit sa sacrificial bowl. Umusal siya ng orasyon at iyong usok, imbis na sa paligid kumalat, ay diretso nang hinihigop ng katawan ni Simon. Sumisigaw na siya na tila nasasaktan. Pero makikita naman na mas lumalaki pa ang katawan nito. Nagkaroon ng bitak-bitak at tila nagbabaga ang kulay. Nagkaroon na rin iyon ng 2 maitim na sungay na makintab. Aba, pang tama raw ang peg mo ngayon ah. Gusto ko yan. Para kapag natalo kita, ay pwede kitang ipang-display sa itaas ng dingding ng bahay namin. Parang ginagawa sa mga sungay ng usa o di kaya sa kalabaw. Noong tumingin si Simon kay Lino, ay nagbabaga na ang mga mata noon. Gamit ang mata ay suminya si Lino kay Kulas na tirahin ang sacrificial bowl. Iniluhod ni Kulas sa lupa ang isang tuhod at inilapat ang isang kamay. Biglang lumindol sa kanilang kinaroroonan. Nagkabitak-bitak ang lupa. Nagkaroon ng malaking bitak ang lupa sa pinagpapatungan ng sacrificial bowl. May lumabas rin ng mga ugat mula roon. Ibinuhos ang laman ng bowl at hinila iyon pa ilalim ng lupa. Kahit umuuga ang lupa ay hindi naman apektado si Simon dahil lumutang ito sa ere. Umiiling-iling na lang noong makita ang bowl na nilamon ng lupa. Hindi ko na rin naman kailangan yan. Sapat na ang lakas na nakuha ko para durugin kayong 2. Wika ni Simon na muli nang bumaba sa lupa at naglakad papalapit kay Lino. Bumulong naman si Lino. Ermitanyo, ano, pwede ba nating isagad ang karga ng mga kamao ko? Gustong gusto ko nang lumpuhin ito ng mga suntok eh. Sumagot naman si Ermitanyo. Lino! Magmahinahon ka. Tama na muna yung meron ngayon sa kamao mo. Aralin mo lang muna ang kakayahan at estilo ng kanyang pakikipaglaban. Sa bagay, may punto ka dyan. Yun rin naman talaga ang balak ko. Sagot naman ni Lino at nag-fighting stance na. Tumakbo na si Simon papasugod kay Lino. Kaya noong makalapit ay agad bumitaw ng malakas sa suntok at ang malala dahil malawing tune ang estilo ng pakikipaglaban. Bawat ataking nasasalag ni Lino, may isang paa rin ang nakasipa sa kanyang sikmura o di kaya tagiliran.
Lintik, away kalye lang ang naaral ko ah. Bakit ba kasi hindi ko masyadong sineryoso ang mga itinuro sa akin nung nakaraan? Nakalimutan ko na tuloy. Bumitaw na rin si Lino ng sunod-sunod na sipa at sunto. Pero kahit may kalakihan na ang katawan ni Simon, ay napakaliksi naman kung umilag. Nakailang talon si Lino ng mataas para sumunto. Pero isang mabilisang sipa naman ang sumasalubong sa kanyang dibdib na nagpapatalsik sa kanya sa malayo at nagpapaubo ng may kasamang dugo. Muling nagsalita si Ermitanyo sa loob ni Lino. Lino, walang kinalaman ang mataas na kaalaman niya sa kakaibang uri ng kakaibang laban. Nasa iyo ang problema. Kulang ka sa konsentrasyon. Iisang atake lang ang nakikita mo. Samantala, 2 hanggang 3 ang ibinibigay niya bawat salubong niyo. Kaya dihado ka talaga. Ikalma mo ang sarili mo. Alam kong may dinadala kang malalim na kalungkutan. Pero huwag kang magpapatali sa kalungkutang iyon. Matatalo ka sa laban at hindi mo sila maililigtas. Di ba nga, ikaw pa ang may sabi na one at a time ang gagawin mong pakikipaglaban? E di mag-focus ka sa kung anong kinakaharap mo ngayon. Ikalma mo ang iyong isipan at pag-isahin sa kilos ng iyong katawan. Wika pa ni Ermitanyo habang patuloy pa rin si Lino sa pagsalag ng mga atake ni Simon. Sa tuwing lalapit naman si Kulas para sana tumulong, ay sinisenyasan siya ni Lino na huwag ituloy ang paglapit at asikasuhin ang itim na usok na naroon pa rin sa loob ng 2 ipo-ipo. Kapag nabitawan kasi iyon ng ipo-ipo, muli iyong kakalat sa paligid ng walang kontrol. Baka makarating pa sa ibang bahagi ng bayan. Kaya nanatili na lang si Kulas na nakatayo sa unahan at kinokontrol ang ipo-ipo. Isang malakas na uppercut ang tumama sa panga ni Lino na nagpatalsik muli sa kanya sa malayo. Nakadapa si Lino noong bumagsak at uubo-ubo na may kasamang dugo. Totoo lahat ng sinabi ni Ermitanyo. Habang nakikipaglaban kasi si Lino, naiisip niya ang kanyang anak na si Gabriel, pati na ang kanyang buong pamilya na dinukot. Kaya hati ang isipan niya sa laban at sa kalungkutan. Muling tumayo ng tuwid si Lino habang nakapikit. Dinaman niya ang katahimikan ng paligid. Tanging ang ikot ng hangin mula sa 2 ipo-ipo ang kanyang naririnig. Lalo niya pang pinalalim ang konsentrasyon hanggang sa tuluyan ng kumalma ang kanyang damdamin. Tangi ang mabagal na pintig ng kanyang puso na lang ang kanyang naririnig. Doon na rin nagsimulang bumagal ang tingin niya sa kilos ng paligid. Naramdaman niya sa hangin ang pagsugod ni Simon sa kanya. Agad niyang itinaas ang 2 kamay upang isalag sa 2 kamay na atake ni Simon. Kasabay rin ng pagtaas ng kanyang tuhod ng nakapa-side view, kaya nasalag niya rin ang sipa noon na dapat tatama sa kanyang sikmura. Malinaw niya nang nababasa ang mga atake ni Simon. Isang mabilis na open palm attack ang ibinigay niya kay Simon diretso sa dibdib. Sa lakas noon ay tumalsik ang lalaki papaatras. Nanlaki ang mga mata ni Simon kung paano nagawa ni Lino na masangga ang 3 atake na magkakasabay, samantala nakapikit pa ito noong lumapit siya. At hindi niya nga napansin kung saan nanggaling ang ataking tumama sa kanyang dibdib. Galit na tumayo si Simon. Umusal ng orasyon at may lumabas na isang kakaibang sandata sa kamay, isang malaking maso. Naglakad iyon patungo sa kinaroroonan ng mga basag na simentong paso at basurahan. Mabilis noong pinaghahampas ang mga bato na tumilapo naman sa direksyon ni Lino. Itinaas ni Lino ang 2 kamay at kumumpas. Nagkaroon ng tila lambat na barrier. Lahat ng tumatama roon ay nagiging alikabok na lang pagdaan. Nagsawa na si Simon sa ganoong atake dahil wala namang umaabot kay Lino. Kaya sumugod na iyon sabay hampas ng maso kay Lino. Mabilis namang umilag si Lino sabay tadyak sa gilid ng tuhod. Nabali iyon pero hindi ininda ni Simon ang sakit. Muling inihampas pababalik ang maso.
Kaya para hindi matamaan ay nag-backflip si Lino sa ere. Nag-iwan pa ng sampal gamit ang paa sa mukha ni Simon na ikinapaling naman ng ulo ng huli. Diretsyong isinaksak ni Simon ang ulo ng maso pero umikot si Lino sa bayuko at nagbaon ng malalim na suntok sa tagiliran. Doon na nagsalita si Ermitanyo. Oras na, Lino, para basagin na ng tuluyan ang nilalang na iyan. 300% ng kyanite ang ilalagay ko sa iyong kamao. Ramdam ni Lino ang pag-init ng magkabilang kamay dahil sa taas ng bultahe ng kuryente na dinadala. Bumuelo si Simon at tumalon. Sabay akma ng pagpalo ng maso sa mukha ni Lino. Kitang-kita ni Lino ang paglapit ng maso. Inilagan iyon ni Lino at sinalubong ng isang malakas na suntok gamit ang kanang kamay. Nabasag ang maso at nawala na lang bigla. Yari naman kasi iyon sa espiritual na kapangyarihan, kaya walang durog na parte ang maiiwan sa lupa. Malakas na right hook na suntok ang ibinato naman noon kay Lino na sinalag ni Lino ng kaliwang kamay at tumalon si Lino sabay baon ng isang malakas na suntok sa mukha ni Simon. Na-deform iyon at nagkaroon ng malaking bita. Muling nagbato ng kaliwat ka ng suntok si Simon pero hindi na nahihirapan si Lino na ilagan iyon. Nagsa-sidestep lang si Lino sabay balik at nagbibigay ng malakas na bayo ng suntok sa may ibabang bahagi kaunti ng tenga. Nahilo at napasubsob si Simon. Muli iyong tumayo at sinugod si Lino upang yakapin sana sa bewang at ibangga sa puno. Pero lumihis si Lino sabay sa laksak ng isang solidong suntok sa sikmura. Natigilan si Simon. Tumalon si Lino sabay ulit ng pagsuntok sa gilid ng leeg. Doon na siya nakarinig ng tunog ng pagkabali ng buto sa leeg. Itinaas niya ang dalawang kamay upang tumawag ng kidlat, sabay turo kay Simon. 3 sunod-sunod na malalaking guhit ng kidlat ang tumama sa lalaki. Tuluyan ang nadurog ang katawan noon, na animoy nagbabagang uling na nagkabasag-basag at naging abo. Kulas, pwede mo na yan ibato papunta sa kalawakan. Wala nang enerhiyang kukontra dahil wala na si Simon. Hindi pwede, Lino. Sa lupa na lang. Baka may mapadaang eroplano sa itaas o di kaya mga ibon, madamay pa. Nagkaroon ng isang bitak sa lupa at doon sumiksik ang ipo-ipo para ibalik sa kailaliman ang itim na usok na ginawa ni Simon. Napaupo si Lino sa gilid ng kalsada dahil sa sobrang pagod. Maging si Kulas ay pagod na pagod rin. Basang-basa ang damit niya ng pawis dahil hindi rin biro ang magkontrol ng 2 malalaking ipo-ipo na may pinipigilang malakas na itim na enerhiya sa loob. Nakita nilang papalapit si Rafael. Hinagisan sila ng tag-isang energy drink na malamig. Sa wakas, may malamig na inumin. Wika pa ni Lino, sabay tungga ng kulay pulang napakalamig na energy drink. Hindi na nagsalita pa si Kulas at agad na ring lumago. Umupo rin si Rafael sa tabi ni Lino. Iba talaga kapag mga veterano sa kababalaghan. Iba kong lumaban eh. Papuri pa ni Rafael. Sabi naman ni Lino, ano ka ba? Hindi ko naman iyon kakayanin kung wala si Bay Kulas. Malamang matutunaw rin ako kapag naibato niya sa akin ang usok na may lason. Kaya malaking tulong ang ipo-ipo ni Bay Kulas. Kita mo nga pawis na pawis siya. Hindi iyon madaling pigilan at kontrolin dahil hindi naman iyon usok lang na mula sa siga, kundi isang itim na kapangyarihan ng mga Borhamin. Oo, Lino, tama ka. Sige, tara na, umuwi na tayo para makakain muna kayo bago kayo magbalik ng Santa Monica. Sige, tara. Naglakad na nga ang 3 papabalik sa sasakyan ni Rafael. Habang nagmamaneho ay may tinawagan si Rafael. Hello, Jimenez. Rafael, napanood ko ang laban ng mga kasama mo. Ang bangis nila at magaling ang ginawa nilang strategy para hindi malusaw sa usok. Sino sila? Mga babaylan sila mula sa ibang lugar. Isang babaylan ang druid na iyon,
Kaya dapat babaylan na rin talaga ang itapat sa kanya. Eh yung mga naunang dalawa na dinala mo, buhay pa ba sila? Oo, buhay pa sila. Ginamot na rin sila ng dumating na babaylan. Oh, sige na. Pwede ka na mag-organize ng clearing operation sa lahat ng nasira at nawasak roon. Okay, sige Rafael. Salamat. Wala yun. Sige, bye. Pagkababa ng tawag ay muling may tinawagan si Rafael. Hello, Micaela. Pasuyo naman, magsaing ka. Siguradong gutom na gutom ang mga import nating mandirigma. Sabi naman ni Micaela. Tapos na po. Iniin-in na nga lang eh. Kaya maaring luto na ito pagdating nyo. Dilata na lang muna ang ulam natin ha. May kaunti pa namang sabaw ng sinigang na natira pero wala nang laman. Kaya corned beef na lang ang ipapaulam natin sa kanila. Nagluto na rin ako ng scrambled egg. Ah, oo sige. Okay na yan Micaela. Salamat. Sagot pa ni Rafael. Nagsalita si Rafael. Lino, kumusta ang sitwasyon sa Santa Monica? Di ba galing kayo roon ngayon? Oo, naroon ang mga kalaban. Minamanmanan pa namin kung anong ginagawa nila. Hindi pa rin namin alam kung may mga aswang silang kasama. Pero marami kaming nakikitang zombies na hinahakot nila roon. Ha? Mga infected mula sa Vinictican City? Mukhang hindi eh. Kasi kung magkakaroon doon, dapat dito muna sa ibang lugar. Pero maliban sa San Ildefonso, wala pang ibang lugar na may napapabalitang may zombies. Sa tingin ko, gawa yun ng isang necromancer. Nakaengkwentro na rin kami ng ganoon dati. Kapamilya ng mga Buenaventura ang may pakana. Kaya aalamin ko pa kung sino sa kaanak nila ang sumapi sa Black Triangle na yan. Pasensya na kayo Lino ha, naistorbo ko ang misyon nyo roon. Ano ka ba Rafael? Kasama naman ito sa misyon namin. Siyempre kung saan kami mas kailangan, yun ang uunahin namin. Kaya huwag kang mahihiyang tawagan ako kapag kinakailangan. Sa bagay, may punto ka dyan Lino. Rafael, habang magiging tahimik pa ang San Agustin ng ilang araw, pauwiin mo muna ang magninong para makapagpahinga sila. At kapag may malaking problema na uli, ay saka mo sila papuntahin. Hanggat maaari, ay gusto kong wag natin masyadong makain ang oras at buhay ng mga taong tumutulong sa atin. May sariling buhay rin ang mga iyan na mapapabayaan kung palagi nating isasali sa mga misyon natin. Oo Lino, sige, gagawin ko yan. Baka kami rin ni Micaela ay pupunta muna ng Santa Barbara. Makikibalita roon. Ang huling update sa akin ni Richard, nabalitaan niya raw na may pangalawang task force na ipapadala sa Vinictican City. Sana lang, hindi maulit ang nangyari sa nauna. Ano, isasabit ba kita roon kapag pumayag sila na magsama ng civilian? Hindi na siguro Rafael. Pupunta na lang tayo ng sarili natin roon kapag walang nagawa ang gobyerno. Malamang hindi rin tayo masusunod kung sasabit tayo sa kanila. Kaya kung anong sabihin nila ay magiging sunod-sunuran lang tayo. Kung madidisgrasya sila, baka madamay din tayo. Mas maganda na iyong misyon natin, desisyon natin, para walang complication. Sige Lino, tama ka rin naman dyan. Balitaan na lang kita uli kapag may ibang update. Salamat Rafael. Ilang saglit pa ng kanilang pagbabiyahe ay nakarating na sila sa bahay na tinutuluyan nila Rafael. Uy, Rafael, huwag mo kalimutan magbayad ng renta rito ha. Baka bigla kayong palayasin. Sus, ano ka ba naman Lino? Nagtanong ako sa may-ari kung kailan ang sunod na bayaran. Ang sabi, nagbayad ka raw ng 6 na buwan. Kaya next year pa ang sunod na bayad ng renta. Ay, oo nga pala no. Nakalimutan ko. Sagot naman ni Lino. Pagkarating nila ay agad silang nagsikain. Kaunting kwentuhan tungkol sa naging laban at mga bagay na tungkol sa pinanggalingan ng magninong. Sabi naman ni Rigor, Kuya Lino, ang galing nyo naman. Natalo nyo ang kalaban na iyon. Siguro po, sobrang lakas ng kapangyarihan nyo. Ano ka ba Rigor? Hindi ang kapangyarihan ko ang nakatalo sa kanya, kundi ang pagtutulungan namin ni Kulas. Kung wala si Kulas, ay hindi ko rin iyon malalabanan ng mabuti. Dahil toxic masyado ang paligid. Pwede niyang pagapangin iyon bigla sa kinaroroonan ko. E di, talo na rin ako agad noon. Kaya mahalaga talaga ang pagpaplano ng mabuti
bago sumabak sa laban. At alam naman natin na magkakaiba tayo ng kalakasan. Kaya kung sino ang kailangan ng sitwasyon ay siya ang pinapadala ko. Kagaya na lang noong labanan sa bundok nitong San Agustin. Wala pa kami sa kalahati sa dami ng mga kalaban. Iyon nga lang, ipinapadala ko ang tamang tao sa tamang kalaban para magkaroon kami ng patas na laban. Halimbawa, aswang ang kalaban, hindi pwedeng pagkaraniwang tao lang ang ipapadala ko. Mga tikba lang at taong mandirigma na sanay makipaglaban sa aswang ang pinapadala ko roon. Tapos kapag mga bandido naman, ay ang mga agent nila Rafael ang pinapadala ko. Ganun lang ang ginagawa ko palagi. Minamatch ko ang kakayahan ng kalaban sa taong papaharapin ko. Maraming salamat Kuya Lino ha. Marami talaga ako natututunan sa iyo. Iba talaga kapag marami na ang karanasan sa mga misyon ng kababalaghan. Ang saya siguro maging katulad mo. Biglang napalis ang ngiti sa mukha ni Lino. Hindi, Rigor. Ang totoo, mas delikado ang buhay ng katulad ko. Lalo na ng mga mahal ko sa buhay. Kagaya ngayon, dinukot ng mga kalaban ang buong pamilya ko. Pati na ang anak ko, na mula nang ipinanganak ay hindi ko nakita. Nakita ko lang siya 5 taong gulang na ang itsura niya. Tapos, tumagal lang ng 2 linggo na nakasama ko siya. Dinukot na naman kasama ang buo kong pamilya. Kaya, huwag mong kaiinggitan ang katulad ko. Mas makapangyarihan, mas malaki ang responsibilidad sa mundo. Kaya kung anong meron kang kaalaman, gamitin mo sa tama at sa pagpuprotekta ng pamilya mo, pati na rin ang mga inosente. Sa kaso mo ngayon, si Mang Magno na lang pala at girlfriend mo ang pamilya mo. Di sila ang misyon mo na protektahan. Opo Kuya Lino, maraming salamat po sa mga payo. Ilang saglit pa ay natapos na silang kumain. Paano Rafael? Mauna na kami. Tumawag ka na lang kapag kailangan mo na kami uli. Sabi naman ni Mang Magno. Teka, paano kayo nakarating rito? Wala naman ako nakikita ibang sasakyan. Sabi naman ni Lino. Sa pintuan po. Tapos lumabas na sila ni Tingting, Kulas at Lino. Nakatanaw naman sa bintana ang magninong at tinitingnan kung saan magtutungo ang tatlo. Nakita na lang nila na may maliwanag na butas sa isang puno at doon pumasok ang tatlo. Wow! Ang astig! Kaya magportal papunta sa kung saan-saan? Wika pa ni Rigor. Sabi naman ni Rafael. Yan ang isa sa mga perks ng pagiging babaylan. Kayang magportal. Pero sa misyon nila Lino, may service ang mga iyan, isang magandang SUV na maluwag. Parang bahay na rin kasi nila iyon. Kung nasaan sila, ay naroon din ang sasakyan. Pwera na lang ngayon na nakabakasyon sila. Tapos biglaan pa ang pagkidnap sa pamilya niya. Kaya hindi raw nila dala ang kanilang service. Grabe Kuya Rafael no, ang astig talaga nila lumaban. Kung ako ang tatanungin, hindi ko ma-imagine na may makakatalo pa sa level ng kapangyarihan ng Simon na iyon. Pero wala man lang galos si Kuya Lino noong umuwi. Sabi naman ni Rafael. Oo nga, tama ka, walang galos. Pero nakita ko siya kanina na umubo rin ng dugo matapos tumanggap ng malalakas na atake mula sa kalaban. Ha? Talaga? Gulat na sagot naman ni Rigor. Patuloy pa nga na nagkwentuhan ang grupo ni Rafael habang nagpapaanto. Samantala si Nalino naman ay nakabalik na ng Santa Monica. Naabutan nilang tulog na tulog ang mga kasama, kaya pumwesto na rin sila at natulog. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 263. Isang kahilingan lang po uli. Sana madalaw nyo ang ating main channel at mapakinggan rin ang iba nating kwento roon. Marami rin po tayong kwento doon na mahahaba. Halos karamihan 1 oras mahigit. Kaya kaligayahan na rin sa akin kung dadalawin nyo iyon at papakinggan. Siguro naman alam nyo kung ano yung main channel natin, di ba? Yung katotohanan at misteryo. Dalawin nyo rin po at mag-subscribe. Maraming salamat po ha. Mag-iingat po kayo palagi. At hanggang sa muli.